Sa mga nagdaang kabanata ay sa isip-isip pa nga ni Black na si Xiao Chen ay talagang makakapaglabas ng isang nakakatakot na supernatural na kapangyarihan, at nagulat ako na sa isang cultivation lamang ng Hidao Realm, magagamit niya ng tumpak ang kakayahan sa pagsubaybay. Dagdag pa niya na dapat ko bang sabihin sa kanya ang tungkol sa sarili ko, huwag muna maghintay pa tayo ng konti. Mag-antay tayo hanggang magtagumpay siya at maabot niya ang Russian Realm, at kapag dumating na ang araw na iyon ay ipapakita ko sa kanya ang lahat. Nagpatuloy sina Xiao Chen patungo sa kinaroroonan ni Long Feijia, at sa pagpapatuloy din ng kabanata ay nakarating na ang hangal na si Tai Chuangzhen kasama na si Long Feijia sa ilang campsite niya. Maya-maya pa ay nagising na nga si Long Feijia at nagtataka siya kung nasaan siya. Nakangiting pinagmamasdan ng hangal si Long Feijia na nahihirapan. Agad na tinawag ng hangal na Young Master ang kanyang mga gwardya, na mabilis namang pumasok at nang makapasok ang mga ito ay agad na sinabi ng hangal na Young Master na ang mga bagay na sinabi ko sa inyo na gawin, paano ito? Agad naman na sumagot ang isa na oo Young Master. Patungkol dyan, matagumpay naming nahuli at natali siya, ang ganda at kaakit-akit talaga ang babaeng yun. Habang ang isa naman ay makikita sa hitsura nito ang pagkasabik sa bundok na sabi pa nga niya na halos mawalan na ng kontrol ang mga brother namin. Nang marinig ng hangal ang sinabi ng mga alagad niya ay ipinag-utos niya na dalhin ito sa loob, na agad naman na sinunod ng mga alagad. Napapangiti ng malademonyo ang hangal na Young Master dahil sa pagkasabik sa magaganap na palabas. Maya-maya pa ay dumating na nga ang dalawang alagad dala-dala ang babae na fiancé ni Long Feijia. Nang makita ng babae na nakahandusay na si Long Feijia ay bigla na lang itong napaiyak sa kanyang pag-aalala. Makikitang halos nawala na ng lakas si Long Feijia at malapit na itong bawian ng buhay. Nasabi pa nga ng kanyang fiancé habang umiiyak na kung ano ang nangyari sa Long Feijia. Sinabi naman ng hangal na Young Master na si Tai Chuangzhen na pabayaan ang babae. Nang makalapit si Wani ay agad na ginising niya si Long Feijia. Nang idilat ni Long Feijia ang kanyang mata ay nakita niyang si Wani ang nasa harapan niya. Kaya naman sinabi niya sa hangal na si Tai Chuangzhen na kung maglakas loob kang hawakan siya, bubuhayin kitang hindi mas mabuti kaysa mamatay. Sarkastiko namang sinabi ng hangal na sabihin mo sa akin, paano mo gagawin iyon? Gusto mo akong patayin kung ganon ay gawin mo. Dagdag pa niya habang palapit na basura ka na lang ngayon, so paano mo ako pinaplanong patayin? Sinabi naman ni Long Feijia na Tai Chuangzhen, ang usaping ito ay nasa pagitan lamang natin, walang kinalaman si Wani, kaya hayaan mo na siya. Agad namang sinabi ng hangal na sa wakas nagmamakaawa ka sa akin. Sige, bibigyan kita nitong huling pagkakataon. Nasabihin sa akin ang bawat detalye tungkol kay Xiao Chen. Sumagot naman si Long Feijia na patungkol lamang dito, hindi ko talaga masasabi sa'yo. Natawa naman ng malademonyo ang hangal sa sinagot ni Long Feijia. Kaya naman nag-iba ang ekspresyon nito na sabi pa nga niya na huwag mo akong ginagawang tanga. Dahil nga sa galit ng hangal na si Tai Chuangzhen ay agad na hinawakan nito ang damit ni Wani. At agad na sinira niya ang damit na sabi pa nga niya na Long Feijia, ito ang resulta ng hindi mo pagpapahalaga sa aking kabaitan. Napaiyak na lamang si Wani sa ginawa ng hangal na si Tai Chuangzhen. Sa galit ni Long Feijia ay napapasigaw siya subalit sa kanyang ginawa ay nagdudulot lamang ito para lumala ang kanyang mga sugat. Nasabi pa nga ng hangal na Long Feijia, kapag lalo kang sumisigaw, ay mas lalo akong ginaganahan. Sa kanyang mga kahangalan ay may biglang nagsalita sa taas na sabi pa nga nito na may ganitong libangan ka rin pala. Nang marinig ito ni Tai Chuangzhen ay nagulat siya dito. Agad na sinira ni Xiao Chen ang bubong at napalingon siya na kung sino ito. Nang makita niyang si Xiao Chen ang bumababa ay agad siyang naghanda dito, si Xiao Chen naman ay makikita ang seryoso nitong mukha. Nang makababa siya ay naglabas ito ng kapanindig balahibong aura, nagkaroon ng malakas na pagsabog sa loob ng silid. Kaya naman ang hangal na si Tai Chuangzhen ay tumilapon sa lakas ng puwersa. At ang tatlong gwardya ay unti-unti itong naglalaho sa kapanindig balahibong aurang nagkalat. Maya-maya pa ay tuluyan na nga itong naglaho at naiwan na lamang ang tira-tirang mga punit na damit. Ilang sandali lang din ay agad na naglakad si Xiao Chen patungo kay Long Feijia. At nang makalapit siya ay agad na sinabi niya dito na kapag nagkakaproblema ka, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito?
Naawa naman si Black habang pinagmamasdan niya ang karumaldumal na nangyari kay Longfeija kaya naman napaluha siya dito. Natuwa naman si Longfeija sa pagdating ng kanyang big brother. At sabay na sinabi niya kay Xiao Chen na si Tai Chuangxin ay lubhang malakas. Sinabi naman ni Xiao Chen na mas maganda na mag-alala ka sa iyong sarili sa pagkakataong ito. Agad na nagpalabas si Xiao Chen ng enerhiya sa kanyang daliri upang ibalik ang mga nasira nitong laman-laman at cultivation. Nasa isip-isip pa nga ni Longfeija na mas gumaan na ang pakiramdam ko. At agad siyang nagpasalamat sa kanyang big brother. Sa kabilang banda naman ay makikitang kahit papaano ay nakatanggap pa din ng galos ang hangal na ikinagulat naman niya. Kaya naman agad na sinabi niya kay Xiao Chen na so ikaw pala ang sinasabing Xiao Chen. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na tama, hindi ba't gusto mong makipagkita sa akin, kaya ako nandito ngayon. Natuwa naman ang hangal na sabi pa nga niya na mahusay, napakahusay. Xiao Chen, pinatay mo ang aking mga tauhan, kailangan mong bayaran ang halaga para dito, mag-isa kang pumasok dito kaya wag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Sa kanyang mga sinabi ay seryosong sinabi ni Xiao Chen na mali ka. Na ipinagtaka naman ng hangal na sabi pa nga niya na ano ang mga sinasabi nito. Ipinaalam ni Xiao Chen na hindi lang ang mga tauhan mo ang pinatay ko, kundi pati na rin ikaw ay papatayin ko dito. Dagdag pa niya ng may madilim na ekspresyon na pupuksin ko ang buong dugong bakal na sekta. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay natawa ang hangal at sabay na sinabi niya na sa una kahit na ikaw ay isang kamanghamanghang figure. Pero hindi ko akalain na isa ka palang tanga na hindi alam kung gaano kataas ang langit at kung gaano kalalim ang lupa. Sa mga sinabi niya kay Xiao Chen ay nanatiling tahimik ito at seryoso. Mabilis na umatras si Xiao Chen dahil hahawakan sana siya. Kaya naman takang-taka siya sa mabilis na reaksyon ni Xiao Chen. Sa kanyang pagtataka ay nakatanggap lamang siya ng isang sampal ni Xiao Chen. Nasabi na lang niya na ikaw paano mo nagawa sa akin yun. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na ang sampal na iyon ay dahil napaka-ingay mo. Matapos niyang sabihin ang kahulugan ng kanyang sampal ay binigyan naman siya ng isa pang sampal. At sinabi na naman niya na ang sampal na iyon ay dahil sa sobrang ingay mo. Sa mga ginagawa ni Xiao Chen sa kanya ay nagtataka na lamang siya. Si Black naman ay tawang-tawa sa ginagawa ni Xiao Chen at sa reaksyon ng hangal. Nasabi na lang ng hangal na bastardo ka ang lakas ng loob mong gaguhin ako ng ganito. Subalit wala siyang kaalam-alam na si Black ay tumalon na sa kanang bahagi niya. Kaya naman napatingin siya sa kanyang paahan at nagtataka siya na kung bakit may kakaibang amoy. Nang makita niya ito ay parang nakuryente ang buo niyang katawan sa ginawa ni Black na tayhan siya. Natawa na lang si Xiao Chen sa ginawang kalukuhan ni Black. Sinabi naman ni Black na maliit na bagay lamang iyon. Galit na galit ang hangal na sabi pa nga niya na ang lakas ng loob mong bastusin ako sa ganitong uri ng antas. Sa galit niya ay nilabas niya ang kanyang aura na sabi pa nga niya ng paulit-ulit na papatayin kita Xiao Chen. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang ganitong antas ng lakas ay hindi na masama. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Black na ilayo mo sila dito. Naagad naman na sinunod ito ni Black. Nang mag-transform si Black ay sinabi ni Longfeija dito na sorry sa abala sayo, Brother He. Agad naman na kinagat ni Black ang kanyang kamay. At agad na inihagis sa kanyang balikat na ikinagulat naman ni Longfeija. Matapos niyang kunin si Longfeija ay sinunod niya si Wani na pinapasakay siya na agad namang naintindihan ni Wani. Dahan-dahan na sumasakay si Wani habang pinagmamasdan siya ni Black. Nang makasakay na si Wani at Longfeija ay agad na lumabas sila sa silid upang hindi madamay sa magaganap na laban ng dalawa. Sa kabilang banda naman ay nagsalita na ulit ang hangal na si Tai Chuangxin na Xiao Chen sabi ng lahat malakas ka, tingnan ko kung gaano kakalakas habang iniipon niya ang kanyang aura sa kanyang kamay. Ilang sandali pang paghahanda ay pinakawalan niya na ang kanyang atake na kung tawagin niya ay 8th grade Earth level technique, Heart Penetrating Palm. Sumambulat sa harap ni Xiao Chen ang malaking kamay na kalmado lang naman niya itong inaante. Nang makalapit ng bahagya ang kanyang atake ay agad naman na binanggit ni Xiao Chen ang kanyang gagawing atake na 9th grade Earth level technique. At ang Heavenly Dragon Roar na agad namang lumabas ang kapanindig balahibong aura. Ilang sandali pa nga ay nagsalpukan na nga ang kani-kanilang atake at nagkaroon ng matinding pagsabog. Sa lakas ng pagsabog ay nasira ang lugar na pinaglalabanan nila.
Nanatiling nakatayo ang dalawa nang walang anumang pinsalang natanggap ang bawat isa sa kanila. Subalit nagtataka si Tai Chuangson na sabi pa nga niya na 9th grade Earth level martial arts technique. Sarkastiko namang sinabi ni Xiao Chen na hindi nararapat na banggitin mo ito. Napangiti naman ang hangal na sabi pa nga niya na magaling, magaling talaga. Tulad ng inaasahan mayroon kang ilang mga taktika sa iyong manggas, ngunit hindi mo iniisip na maaari mo lamang akong pigilan sa karapatang iyon. Dagdag pa niya habang naghahanda ng kanyang atake na Xiao Chen, dapat nagamit mo ang teknik na iyon ng paminsan-minsan lang, ngunit ang aking heart penetrating, ito ay maaaring magamit ng ilang beses sa isang sandali. Nagpatuloy sa pagsasalita ang hangal habang pasugod kay Xiao Chen na tingnan ko lang kung paano mo pipigilan itong teknik ko. Sa kanyang ginawa ay nadismaya si Xiao Chen na sabi pa nga niya na masyado ka nang boring na ulitin ang iyong teknik. Bago pa man niya magawa ang kanyang atake ay mabilis na lumapit si Xiao Chen at binigyan siya ng isang suntok sa kanyang sikmura at sa lakas ng suntok ni Xiao Chen ay napasigaw na lamang siya. Tumalsik ang hangal dala-dala ang Manny Pacquiao na suntok na sabi pa nga niya na ito ay imposible. Walang kapintasan ang aking heart-penetrating palm, paano mo nagawang atakehin ako ng ganoong bilis? Sinabi naman ni Xiao Chen nang may nakakaloko na ang palakas sa habang panahon. Nagpagulong-gulong ang hangal sa sahig at malaking tanong parent sa kanya kung kailan nakarating sa harap niya si Xiao Chen. Nang matapos siyang gumulong sa sahig ay mayabang na naman niyang sinabi kay Xiao Chen na karapat-dapat ka talaga, na patayin ng sarili kong mga kamay. Tumayo ang hangal at agad na nagpalabas ng isang kapanindig balahibong enerhiya. Maya-maya pa sa kanyang paghahanda ay tuluyan nang lumabas ang kanyang seal technique at makikita ang malademonyo nitong presensya. Nasabi pa nga niya na ito ang aking mahiwagang mapagkukunan, ang Diyos na tagapagpatupad ng Buddha, ipakita mo sa akin ang iyo, Xiao Chen. Natawa naman si Xiao Chen at sarkastiko niyang sinabi sa hangal na hindi ka karapat-dapat na makita ang seal technique ko. Sa sinabi ni Xiao Chen ay lalo itong nanggigil na sabi pa nga niya na kung ganon, tingnan natin kung hanggang kailan ka mananatiling mayabang ng ganyan. Agad siyang naghanda ng isang atake na kung tawagin niya ay ang Raging Thunder Art of Killing. Maya-maya ay nagkaroon ng reaksyon ang kalangitan, at biglang bunuhos ang matinding kidlat sa kanyang seal technique, na agad namang nagkaroon ng reaksyon at nagliwanag ang mga mata nito. Nagpatuloy sa paghahanda ang hangal at talaga namang hindi basta-basta ang pinapakawalan nitong aura. Ilang sandali pa ay makikitang may nilalabas na espada ang hangal. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na nga niyang nailabas ang armas na may daladalang kapanindig balahibong aura na sabi pa nga niya na Xiao Chen, nagtataka ako kung paano mo mapipigilan itong teknik ko. Matapos siya sa kanyang mga kadaldalan ay agad na inangat niya ang kanyang kamay. At napangiti ito ng malademonyo habang pinapakawalan niya ang kanyang atake. Mabilis naman na naghanda si Xiao Chen ng kanyang atake na kung tawagin niya ay Tianwang Feast at naglalabas din ito ng kapanindig balahibong aura. Ilang sandali pa ay sinalubong ni Xiao Chen ang atake ng hangal ng walang kahirap-hirap at walang halong daya habang napapangiti pa ito. Dahan-dahan na bumagsak ang hangal at malaking tanong na naman sa kanya ang nangyari. Napaluhod ang hangal sa harap ni Xiao Chen dala-dala ang hindi mabilang na mga tanong sa kanyang sarili. Nasabi pa nga niya kay Xiao Chen na kung ano ang ginawa nito. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na tahimik, hindi ko pa nasisimulan. Nagtaka naman ang hangal na sabi pa nga niya na kung anong ibig sabihin ni Xiao Chen. Walang kaalam-alam ang hangal na may lumabas sa kalangitan na isang kamao na may daladalang kapanindig balahibong aura. Napatingin naman ang hangal sa kanyang itaas at nang makita niya ito ay hindi siya makapaniwala dahil nasa itaas niya ang isang malaking kamao na hindi niya na maiwasan. Nang bumagsak ang kamao ay nasira ang seal technique ng hangal na nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Nasabi pa nga ni Xiao Chen na dahil ito ang ginagawa mo, naiintindihan ko. Napasigaw na lamang ang hangal at makikitang nasira ang mukha nito at magsasalita pa sana siya. Subalit pinatahimik siya ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na tahimik, maging masunurin at mamatay. Bumulusok ang kapanindig balahibong aura na nagmula sa kalangitan at ginawang abo ang hangal. Makalipas ang ilang sandaling labanan ay makikitang naiwan na lamang ang mga bakas nito at ang makapal na usok na may kasamang alikabok. Nasabi na lamang ni Xiao Chen na masyadong mahina ang hangal na puro kay abangan lang ang alam.
Napansin naman ni Long Feija ang cultivation ni Xiao Chen kaya naman sinabi niya dito na Big Brother. Ang iyong cultivation level. Sinabi naman ni Xiao Chen habang inaayos niya ang kanyang sarili na ang aking cultivation ay nalampasan ng higit kaysa sa kung ano ang maaari mong isipin. At tandaan din na kung magkakaroon ka ng malaking problema sa susunod, kailangan mong humingi ng tulong sa akin kaagad. Agad naman na sinang-ayunan ni Long Feija ang sinabi ng kanyang Big Brother. Sinabi din ni Xiao Chen sa kanya habang nagpapalabas ng asul na enerhiya na manatili pa rin. Ibabalik ko ang nasira mong katawan. Habang pinagmamasdan ni Wani si Xiao Chen ay nasabi na lamang niya na siya siguro ang Xiao Chen, ang taong sinasabi noon ni Feija. Habang seryosong pinapagaling ni Xiao Chen si Long Feija ay hindi maiwasan ni Wani na humanga kay Xiao Chen na talagang makapangyarihan, masyado siyang makapangyarihan. Maya-maya pa ay dahan-dahan nang nanunumbalik ang life force ni Long Feija. Ilang sandali pa ay tuluyan na nga itong naayas at ang daluyan ng kanyang merid ians ay maayas na din. Nasabi pa nga ni Xiao Chen na subukang gumalaw ng kaunti at bumangon. Nasabi na lang ni Long Feija na madugong impyerno, nakabawi talaga. Kahit medyo mahina pa ang muscle ko. Ngunit kapag nagsanay ako ng araw-araw, ay sigurado akong mas lalakas ako kaysa dati. Maya-maya pa matapos gamutin si Long Feija ay sinabi niya na kung ganun, ay umalis na tayo. Habang si Long Feija naman ay tuwang-tuwa dahil mas napabuti pa ang kanyang katawan at sa kaunting pagsasanay ay tataas pa ang kanyang antas kaysa dati. Agad naman ay yamakap si Wani kay Long Feija habang si Xiao Chen naman ay bahagyang naiinis sa kanila dahil wala man lang itong respeto sa katulad niyang single, gaya na lamang ng ibang naninaw ngayon kasama na ako. Naramdaman naman ni Xiao Chen ang presensya ng hangal dahil buhay pa ito. Nasabi pa nga niya na sobrang kawili-wili ito. Makikitang bumalik ang katawan ng hangal at pinalilibutan ito ng dilaw na enerhiya. Maya-maya pa matapos ang hangal ay nasabi na lang ni Xiao Chen na muling isilang sa pamamagitan ng paggamit ng pagsingaw ng dugo. Mayabang namang sinabi ng hangal na si Tai Chuangson na hindi mo akalain na madali mo akong matatalo sa murang teknik lang na yan. Nagalit naman si Xiao Chen sa mga kaiabangan ng hangal kaya naman agad niyang sinabi kay Black na ibalik mo muna sila sa inn. Pupunta ako agad. Agad naman na lumapit si Black sa dalawa at sinabi niya dito na aalis na sila. Bago pa man umalis sila Black ay sinabi ni Long Feija na Big Brother, dapat ay mag-ingat ka. Agad naman na sumagot si Xiao Chen na huwag kang mag-alala. Napangiti naman ang hangal dahil alam niya na ang pagkakakilanlan ni Xiao Chen. Nasabi pa nga niya habang dahan-dahan na bumababa na gaya ng inaasahan ko, dapat ikaw ang tinatawag na Zhu Chanzhen tama. Sumagot naman si Xiao Chen na hindi na masama, matalino ka talaga. Dagdag pa ng hangal na puno na talaga ako ng curiosity ngayon, sino ka ba talaga? Napangiti naman si Xiao Chen na sabi pa nga niya na ang patay ay hindi dapat magtanong ng napakaraming tanong, kahit na maaari mong gamitin ang pagsingaw ng dugo upang maipanganak muli, ngunit ito ay malapit ng matapos dahil kailangan kong pumatay muli. Sa mga sinabi ng hangal ay natawa ito at sabay na sinabi niya kay Xiao Chen na kung maipanganak akong muli, natural na magagawa ko rin ito sa pangalawang pagkakataon, hindi mo ako magagawang patayin. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Dagdag pa niya habang nakangiti na at sakasa tuwing ako ay muling isilang, ang aking paglilinang ay tataas din ng isang layer. At hindi mo ako mapapatay, ngunit sa kabaligtaran, ikaw lamang ang magpapalakas sa akin sa laban na ito, at sa lakas nga ng kanyang aura ay makikitang nagsisiliparan ang mga tipak ng nasirang bahay. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na isa kang baliw ang iyong kalokohan ay maaaring gumana sa iba, ngunit hindi para sa akin ang iyong muling pagsilang, ito ay walang iba kundi isang espesyal na uri lamang ng pamamaraan ng pagsasanay sa martial arts. Dagdag pa ni Xiao Chen na at sa totoo lang, wala ka talaga sa unang layer ng Russian realm tama. Sa mga binibitawang salita ni Xiao Chen ay hindi na siya halos makapagsalita. Ang iyong cultivation ay dapat nasa ikatlong layer, o maaaring ikaapat na layer. At ang espesyal na uri ng martial practicing method na ito, maaaring mabawasan ang iyong paglilinang pati na rin ang iyong kakayahan sa kung gaano karaming beses mo magagamit iyon.
At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal, subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout. Kaya naman shoutout kay Tengs, Yeguriko, Bosco Marlito, Anita Yamamoto, Jahim Galpo, Rogelio Mendoza, Nicole Singsang, Andrea Singsang, Harold Lopez Orani Bataan, at hanggang dito na lang muna mga bida. At sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata. Kaya naman mangyaring palike na lang po.